Hanggang kailan tayo papayag na ganito lagi ang sistema? Kasi kung titigil lang tayo sa pangalan ng mga kumpanya, baka isipin natin na isolated scandal lang to. This is about a widespread system. Kasi let's be real, hindi uubra ang dami companies na to, no? Kahit ilang dami companies pa yan, kung walang kasabwat sa loob. Hindi makakasecure ng multi-billion flood projects kung walang backdoor deals ang mga yan. Unfortunately, here is the most painful part. Every peso na napupunta sa bulsa ng mga ganitong tao is a peso na hindi napupunta sa totoong flood control. Kaya anong ending every year? Tayo ang lumulubog sa baha. Tayo ang nagsasakripisyo. Samantalang yung mga nakikinabang, nakaupo comfortably sa mga mansyon nila, nagbabakasyon sa ibang bansa o nagpapakasarap sa perang galing sa buwis ng sambayanan. Kung tutusin, hindi na bago to. Ilang dekada na nating narinig ang ganitong scheme. Ang masakit, cycle lang siya. Lalabas sa news, magagalit ang public, tatahimik after a few months, and then repeat. Kaya ang tanong,